So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And this time, unboxing na naman tayo. Mag-unbox tayo ng isang very affordable smartphone ngayon ni Vivo, ang Vivo Y04S. Ito na kaya ang perfect na entry-level smartphone sa inyo na merong malaking storage. Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, merong konting nangyaring upgrade sa Vivo Y04 and this is the Vivo Y04S. Dahil itong storage nito mga ka-J-Vlog, napakalaki, 256GB na ang kanyang i-offer at isang variant lang naman ang in-offer nila which is 4GB at 256. So shoutout sa mga nakanood ng ating video about sa pagbili nito sa online. Hopefully nagkaroon kayo ng encouragement na bumili sa online na yung mga ayaw bumili sa online. Again, yung link po na nilalagay naman natin dito sa ating product link, yan po ay official store ni Vivo. Naglalagay tayo ng product link para hindi po mahirapan ng consumer, para mapanatag sila na pag dyan kayo bumili sa link, official store po yan. At hindi lang yon, meron pong additional discount kayo makukuha. Dahil dito sa ating product link, meron pong up to 1,000 pesos off na voucher ang pwede nyo makuha sa mga devices upon checkout. Bukod doon sa sale price sila sa online, meron pang additional discount yan dito sa ating Vivo products. Pero ang tanong, magkano nga ba ang SRP ng Vivo Y04S? So ang SRP niyan mga ka-J-Vlog is around 6,500 pesos. Pero sa online, there's a possibility na pwede nyo lang makuha to ng 5,000 piso or mas mababa pa. Depende na lang ulit sa voucher. Pero expect nyo na below SRP po ninyo makukuha ang Vivo Y04S dyan. Tulad ako, nakuha ko lang to around I think ng 5,000 pesos sarado or mas mababa pa. Hindi ko na alam, nalimutan ko na eh. Pero ganun yung range niya. So, ang napili din nating color is yung color green. At when it comes sa upon receiving, ang ginawa ko, hindi ko na siya, doon ko na lang siya in-unbox sa video para kung sakali may discrepancy, na well-documented natin. Again, pag mga bumibili kayo ng smartphone na sa online, maging mapanuri, maging maingat. Upon receiving, buksan nyo, gawin nyo ng video parang nag-unbox kayo para sakaling merong nangyari or discrepancy, meron kayong mapapakitang proof sa platform. Okay? So tara mga ka-J-Vlog, samahan nating unbox itong Vivo Y04. So ito yung box ng Vivo Y04S. So very identical din naman sa mga boxes ng mga previous Vivo smartphones. So sa gilid niya ito yung mga available colors. Meron tayong green, lavender, tsaka itong silver. And sa likod ng box, ayan, meron tayong mga specifications dito tulad na lang ng meron siyang 6,000 mAh battery capacity, IP64 water and dust resistant at napakalaking feature na ito 10 times ang kanyang flashlight. So 4GB 256 po ang ating kinuha dahil ito lang naman ang available. So ito yung Vivo Y04S. Mamaya na to, check muna natin yung mga content ng box. Present na present si Marin Jelly Case sa ating video. Ayan. So hello Marin Jelly Case. Meron tayong important and warranty card, quick start guide, yung charger. So let's check yung charger niya. So 15 watts po yung charger na available sa Vivo Y04S and meron tayong USB Type-C cable. And syempre, si Baby SIM eject tool. So yun lang naman ang included sa box. Very, very simple lang. Next, proceed tayo dito sa smartphone mismo. Ito na po ang Vivo Y04S. Yan, tanggalin natin sa kanyang plastic. And check na natin, ano ba color nito? Wala, green lang. So, check na natin si Vivo Y04S in color green. So, in 3, 2, 1. Ayan. So, maganda rin. Identical din sa mga ibang... I think mas identical siya sa Y19S eh. Ayan, no? Ang ganda. Itong color green nila. Meron tayong dual rear camera setup. Tingnan nyo naman kung gaano kalakas na yung flash. Ayan, no? Tingnan yung itsura, oh. So, single camera siya. Matte finish overall. And meron tayong flash dito. So, yun nga, polycarbonate, hindi naman din siya mabigat, okay rin naman yung weight niya, yung slim, manipis din naman itong si Vivo Y04S. So, sa right side, nandito ang ating power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, meron tayo ditong, nandito yung speaker grills niya, isang speaker lang siya. Sa left side is the SIM tray. So, meron tayo sa baba na microphone, Type-C port at 3.5mm headphone jack. And sa bibili netong smartphone na to, good news, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box.
So, open na natin si Vivo Y04S. Ayan. Vivo powered by Android. Lagay natin si Marin Jelly Case. Ayan. Okay, so lagay nyo muna si Marin Jelly Case as your temporary case kung wala pa kayong mga permanent case para makita nyo pa yung napagandang color din nito. So, setup ko muna to. Balik ako kayo. So, yan na setup na natin si Vivo Y04S. So, when it comes sa needs of brightness niya, okay rin naman. Screen size, 6.74 inches. HD plus 720p ito, and it is a 90Hz screen refresh rate na smartphone. So, let's check yung settings nito. 256 to. Diba? So, sa naghahanap ng smartphone na very affordable na 256 lang, ito maganda ma-recommend sa inyo ang Vivo Y04S. So, naka-Android 15 na siya, based on FunTouch OS 15, 4GB of RAM, and 256GB of internal storage. So, let's check. 10% na yung nagamit na, na storage. So, nasa 20GB ang nakain na. Ay, 26GB, 256GB ang available nito. Ayan, oh. So, may video na siya agad. Don't know ano tong video na to. I think yung promotional. Yes, promotional video ng Vivo yan. So, sa brightness, let's check. Ayan, 90Hz to. 90Hz screen refresh rate. So, for me, for its price, all goods naman yung 90Hz. Di na rin na magreklamo dyan. As long as yung, syempre, yung specs na is well-balanced din naman. So far, okay naman yung display niya. Very, naman yan, acceptable sa ganitong presyo. At when it comes sa screen size, malaki lang. Syempre, ito lang talaga, I hope mawala na next year pag mga nag-release ng mga smartphones, yung very infamous na notch display. So yun mga ka-J-Vlog, nakita nyo na yung unboxing ng Vivo Y04S. Next is bibigay ko sa inyo yung overall first impressions ko ngayon na hands-on na natin tong device na to. Again, na first impression na natin siya based sa kanyang specifications. So ngayon, if first impressions natin siyang hawak na natin mismo yung unit. Again, yan yung mga sinasabi ko parate sa video ko na pwede tayo magbigay ng first impression kahit wala yung smartphone. Pero binibili rin natin yan. Kaya sa mga followers ko talaga, alam na alam niyo yan. Pag gumawa tayo ng first impression, nagkakaroon tayo ng unboxing yan. So, dito sa Vivo Y04S, pag-usapan natin una yung display niya. So, sa display, very typical naman na ganito naman yung screen size karamihan ng mga budget smartphones today. So, 6.74 inches, pero yun nga, IPS LCD siya, na very acceptable naman yan sa ganitong smartphone na sobrang mura lang. 90Hz screen refresh rate, all goods din naman siya. At yung needs of brightness niya, na-try nga natin siya, nasa average level yung needs of brightness niya. Not too bright, not too low. Pero, meron siyang mas better yung kalaban niya, yung Oppo A3X na sobrang mura, pero yung needs of brightness nun, grabe. Pag tinutok mo ng ganyan nga dito sa DJI, talagang nagre-reflect. Ito, normal lang. Kaya for me, when it comes sa brightness nito, nasa average level lang siya. Pero tingnan natin sa settings nito, hindi ko kasi siya masyadong na-explore kanina kung meron siyang sunlight mode. Kasi yung Oppo A3X may sunlight mode kasi yan. Wala tong sunlight mode, kaya hindi ganun ka-bright yung brightness netong Vivo Y04S. Yun lang naman, pero overall screen display niya, display quality, all goods naman para sa akin. Next, yung chipset. So, yung chipset nito is the Unisoc 7225 processor na mayroong clock speed na up to 1.8 GHz and sa GPU na nakamali G52 siya. 4GB 256 po ito. And yung storage type niya is eMMC 5.1. Vivo Y04S, yung kanyang storage is napakalaki, 256GB of internal storage na very useful yan of course sa mga consumers natin ngayon na naghahanap ng smartphone na merong malaking storage kasi iba nalilita na ngayon sa 128GB. Pero again, stay tuned lang sa ating game test dito dahil itatry natin yung Unisoc 7225 processor niya na sa iba kasi Unisoc 7250 mas better siguro na 7250 siya. So compared dito sa 7225. Pero I think na-try ko na yung 7225 sa mga ibang brands. It can handle modern games naman pero hindi yung mga heavy games. Nakakalaro naman kayo ng mga MOBA games and COD pero huwag kayo mag-expect na kaya to ng Genshin or yung WUWA ng matataas sa settings. Kaya again, para matry natin, stay tuned lang sa ating full game test dito sa smartphone na to. Pero storage talagang isang hahatak dito sa Vivo Y04S when it comes sa sales. Kasi yung Y04,
'Di ba napakakonti lang ng storage niyan, dito in-upgrade nila na malaking tulong yung additional storage or double the storage sa mga ibang consumers. At nakakatuwa, yung 256 ngayon ay ino-offer na for a price tag na 5,000 pesos. Karamihan naman na rin ng mga brands, yan na rin ang ino-offer. Pero yun nga, parang nagiging minimum na ngayon at least dapat is 128. 64, dapat nakikita na lang natin yan sa 2 to 3,000 pesos sa segment. Wala na dapat yan sa 4,000, sa 5,000. Kasi dapat 4,000, makuha na natin is 120 gigabytes of internal storage at least. So sa speakers niya, meron siyang single speakers. Single speaker, medyo awkward lang na nasa taas siya compare dapat na nasa baba. So pag nasa taas to, ayan, meron din namang feature si Vivo na parang si Oppo na beyond 100% volume ang ino-offer. So let's expect na malakas din naman ng kanyang speaker pero hindi ganun kaganda ang bass quality. Kaya aalamin din natin yan sa ating full review. Battery talaga ang isang selling point din ng Vivo Y04S dahil meron siyang 6,000 mAh non-removable battery. Pero nakakalungkot yung charging rate. 15 watts fast charging rate. Oh my goodness. So 15 watts, asahan nyo, napakabagal yan pag tinerno mo sa 6,000 mAh para kang nag-charge ng 5K mAh sa 10 watt charging rate. So yes, 15 watt is fast charging yan, pero depende na lang kung anong battery capacity ang i-charge nyo. Kaya expect nyo siguro 1 to 2 hours bago ma-full charge itong Vivo Y04S nyo gamit ang 15 watts fast charging rate. Sabihin nila, Lods, pwede ba akong gumamit dyan ng 100 watts? Meron akong 33 watts. Pwede ba? Para mapabilis. Hindi po. Kung ang smartphone nyo is hanggang 15 watts lang ang kayang i-offer, kahit salpakan nyo yan ng 100 watts, salpakan nyo ng 33 watts, hanggang 15 watts lang po mag-charge yan. Mabagal pa din. So, yun lang naman ang nakakalungkot dyan, the charging rate, pero solid yung battery, napakalaki, 6,000 mAh battery capacity, napakalaking tulong yan sa mga consumers natin. At ito pang maganda, yung design niya is very premium talaga. Kahit kailan hindi ako binigo ni Vivo when it comes sa design ng kanilang smartphone, mapamura, mapa-mid-range, or mapa-expensive, lahat yan ay all goods ang design. Tapos, ito pa malupit. 6,000 mAh battery capacity siya, pero hindi ko feel yung kabigatan ng 6K mAh dito at manipis siya for a 6K mAh battery capacity. So, napaganda ng ergonomics na ginawa nila dito sa Vivo Y04S. Even though meron siya malaking battery capacity, na-maintain nila yung slimness and yung lightweight ng smartphone na to. And yun nga, ang maganda rin dito, meron siyang water protection, IP64 water and dust resistant. So, pwede siya matalsikan ng tubig with certain kind of pressure, pero hindi po ito pwedeng malublob sa tubig. It's a big no-no po yan, mga J-Vlog. Kaya yun, kung interested kayo dito sa Vivo Y04S, for me, maganda rin naman i-recommend itong smartphone na to sa mga users natin na gagamitin for work, for online business, ayan. Pag gamers, I do not recommend for solid entry-level gamers natin. Hindi ko siya marirecommend. Kasi pwede nyo lang malaro dito mga ML, COD, Honor of Kings. Pwede siya. Pero kung maglalaro kayo ng mga sobrang bigat like Diablo 3, Genshin Impact, WoW, Honkai, huwag nyo na asahan na kaya nito ang mataas sa settings. Pero let's try. No worries. Abangan nyo na lang yan sa ating full game test. Kaya kung gusto nyo makuha to ng mas mura at mas sulit pa, dito na kayo bumili sa ating View products sa itong Vivo Y04S. And abangan nyo na lang po yung full review at yung game test. 5 reasons natin dito sa smartphone na to.